Mga pinanggana ko mga kigsunan, malipan usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning yugtong usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinanggana ko mga kigsunan nga atong suhito nga pagadugukan karon mao kining nagkanayon the Lord reigns. Ang Dios, ang Ginoo nagadumala. So mo nito pagadugukan karon mga pinangga ko mga kigsunan lesson number 3, January 20. Sa di patabagsugod gusto na ko ipibalukan ninyo nga karong Sabado kauban ko ninyo dinhi sa Purok 6 Barangay Sugod, Valencia City. Dinhi mismo sa tuang venue manghigala sa LCM Hall alang sa tuang special Sabbath fellowship. Okay, ampo na to, may panahon, may karsada, walay kakulian sa dalan aron magkita-kita tanan yung tanan karong Sabado. God bless you and more power to you. Okay, mga pinagana ko mga kigsunan sa pagsugod apito na to balang espiritu sa pagpakiguban kanato pinagi sa usa ka pagampo magampo ta. Dalaygon og balaan na mga Diyos nga ikaw sa mga langit ang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaloy sa tanang mga nagpaminaw karon hinaot Ginoo ikaw magabendisyon sa mga listeners sa tanang mga sponsors, mga donors, tang mga prayer partners, sa mga Sabbath School class members, mga GDL kung group discussion leaders ug ang tanang mga nagdumala sa iglesia ug ang tanang mga nagdumala sa buhat sa tibok naong sayuta o sa tanang mga supporters, mga donors, imong panalanginan, imong bendisyonan. Hinaot ang kaalam mo lang ito mabatnan sa tanan aron makisabtan imong pulong o makinabuhian kini. Hinaot o Diyos, imong hanggang magkaloy magapabilin sa tanang mga radio stations gari na play kini nga broadcast. Mga supporters, mga volunteers sa LCM FM o ang tanang mga nagdumala niini ikaw magapanalangin o pasaylo kami sa mga sala Ginoo kining tanan na magitugyan kanimo Ginoo nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga amo maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan ng atong suhito nga pagadugukan karon mao kining ang Dios or ang Ginoo nagadumala o nagamando mga kaigsunan. So ato makita nga to ang memory text sa mabasa nato sa Salmo 93 bersikulo 1. The Lord reigns, He is robed in majesty. The Lord is robed with majesty, and the Lord is robed in majesty and armed with strength. Indeed, the world is established firm and secure. Psalms na usbon ko 93 verse 1. Nga matud pa mga pinangga ko mga kaigsunan sa Bisaya, matud pa si Jehovah nagahari o nagabisti siya sa pagkahalangdon o nagabisti si Jehovah sa pagkaligon, gibaksan niya ang iyang kaugalingon niini, giligon usab niya ang kalibutan o kini dili matarog. So this is a proclamation, in other way telling you that I am dependable and you can trust me. Manay pasabot sa Ginoo mga kaigsunan. Mosalig ta kaniya. That is the bottom line sa iyang buot ipasabot. Tako siyang saligan, tako siyang tugyanan sa tanan. Ang libro sa Salmos walay paglipod-lipod, walay paglangay-langay, nagapatindog kini siya sa pundasyon sa pagtuo sa pagkagamhanan sa pagdungala sa atong Dios. Ang Dios may nagalalang, mao po'y nagahatag sa tanan nga mga butang nga iyang gipanghimo ning kalibutana. Siya mao ang halangdon nga hari sa tibuok kalibutan. Siya ang nagamando sa kalibutan, kauban ang hustisya ug ang pagkamatarong. Ang iyang balaod, ang iyahang tulumanon, mga maayo kaayo, naghatag og kinabuhi ngadto sa mga taong nagatuman niini. Ang Dios usa ka matarong nga maghuhukom nga nagahatag og kasiguruhan nga ang kalibutan magpabilin nga plastadahan ay sumala siyang pagbuot nga ang iyang pagkamatarong maoy magabalo siya sa mga taong matarong o magakastigo siya sa mga taong dautan sa saktong panahon
sa iyahang panahon, dili sa atong panahon. Ang Dios doon na siya pakigsaad sa katawhan sa Israel. Sama sa kanato karon nagpabilin nga doon na po siya pakigsaad, ug ang Dios kana nga pakigsaad maunay mo tinguha nga ang kalibutan magpabilin nga hanay nga dili mawala, labi na ikaw ako dili mawala sa mga bukton sa atong manunubos pinaagi sa plano sa kaluwasan nga nahanay niya pa di pinaagi kanimo kanak nga iyang gihatag kanimo ug kanako. Ang Dios nag-adapt sa katawhan sa Israel nga mahimong iyahang property, mahimong iyang mga adopted children, gihimo niyang katawhan sa Israel nga kinatibuk ang nasod iyang mga katawhan. Sama kanimo kanako doon na po siya covenant. Gihimo po kaniyang katawhan, gihimo kanyang pinili. Despite sa mga panahon nga doon na tayo mga pagkadili matinudanon nga to kaniya. Despite sa mga panahon nga sama sa katawhan sa Israel doon na tayo mga open rebellion nga gihimo nga to kaniya. Ang gamhanan nga Dios, ang iyang pagmando o ang iyang pagdumala maoy nagapatigbabaw sa tibok kalibutan o nagakalig-on, nagapalig-on, nagapabarug sa kalibutan nga dili matarog. Ang iyahang pasabot, ang iyahang gugma, ang iyahang prinsipyo dili matarog. Kita magtarog-tarog ta, mag-change ta, but God will never change. Muna ibut pasabot sa salmista nga sinulatan mga pinangga kong kaigsunan. Busa kaning ang salmo, ang libro sa salmo nagaproklamar sa pagkagamhanan sa atong Dios nga nagamando sa tibuok kalibutan. Siya mao ang hari, siya ang hari sa tanan nga pagdumala nining kalibutana sa matag tao, matag kinabuhi nining nga planeta nga din kita nagpuyo karon. Although daghan kayong mga gobyerno karon nga dili mo dawat sa langitnon nga kagamhanan, gani sometimes they are in open rebellion against God, pero ang Ginoo mga kaigsunan, doon na siya ay mga loyal nga mga tao tibuok kalibutan nga maoy nagkig-covenant kaniya isip maglalalang hari hug maghuhukom og manluluwas. Mga tao kana nga sama kanimo kanako nga loyal sa iyahang balaod. Sa atong pagtuon karon atong hisgutan kining iyang pagka-creator. Sumala na sa Salmo kapitulo 8 o Salmo kapitulo 100. Atong hisgutan dinhi ang iyang pagkahari. Mabasa nato na sa Salmo 97. Hisgutan nato din ang iyang pagka-judge, iyang pagka-maghuhukom. Mabasa ka na sa Salmo 75. O ang iyahang saad, ang iyahang covenant, ang iyang pagpakigsaad kanimog kanako, mabasa na sa Salmo 7 o sa Salmo 105. Then the last one is the law, the testimony of God. Psalms 25. Mao nang ato ang pagadugukan mga pinangga kong kaigsunan. Now, unahon nato kaning gitawag og pagka-creator. The creator. Matod pa sa Salmo 8:3, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained. So sa ato pa si Salmista David na walandong siya sa kinabag-ang gilapdon sa kawanangan nga diin ana ang mga bituon ug ang mga bulan ug ang adlaw nga ang Dios diin nagamando kanila. So ang Dios mga kaigsonan nagamando siya sa kinatibuk ang galaxy. Nya daghan ba mga galaxies tibok kalibutan no, tibok universe. Kita we only belong to one galaxy and that is the Milky Way galaxy. Pero tan-aw nimo perti pandaghan ng galaxies tibok kalibutan, nakaya na sa Dios sa pagmando mga higalag kaigsunan. Nakaya na niya sa pag manage kanang tanan. Usa ka crucial rule nga hisgutan sa Salmos, kining pagpabarog nga ang Dios gamhanan nga nagadumala sa kalangitan ug sa tanan niyang mga binuhat sa tibok naong sa kawanangan sa universo, apil na sa tanang mga linalang nga ania sa earth. When we are going to compare the earth to the vast wide universe, ang earth mga higala, matod pa ni Sister White, is just but an atom
compared to the universe. Mura lang siya atom mga kaigsunan. Kabalo ka pilay measurement sa atom? That is 1 millimeter divided by into 1,000. That is an atom. No? So, kanang 1 millimeter divided by 1,000 mo na yung atom. So, ang Earth mga higala, i-compare nimo sa universe, ingon ana ra siya kadaka. Pero, matter pa ni Salmista David, what is in man that thou hast visited upon him? Usang may naa sa tao nga nganong naamedyo kay concern sa iya, ni bisita magyukan niya, ni adtog yukan niya, nagpakamatay pagyukas kalbaryo sa krus, nga pwede naman tayo isang todson nga i-compare mo sa tibok niya nga vast wide universe, mura ra mag-atom kadak ang Earth. So tanaw nimo ang gugma sa Dios mga kaigsunan, grabe ka di well defined ang iyang gugma. So pinaagi sa salmista ni Salmista David sa kapitulo 8, gi-explain pag-ayo how much is the love of God for you. The Lord has created you and He also loves you. Gihimahal kaniya mga igsoon. Daghan kay mga sinulatan ang Salmos nga nagportray about God's power over the forces in the nature sa tanang mga kanasuran, gituan ka na nga langiton ka na nga gahom. Pero kini nga mga Salmos mga kaigsuonan, labi na Salmos 29, Salmos 93, Salmos 104, kani nga mga sinulat nga Salmos, naga-reassert ni sila sa claim, nagabalik-balik sila sa pagpasabot nga ang Dios maoy nagdumala sa tanang mga binuhatan, tanang kabuhatan, o kini siya mao ang supreme power and dignity. Sumala pa sa Salmo 100 versikulo 3. So atong masabtan din hikaron nga God also testifies. God is using His creation to testify His love toward us. Gigamit sa Dios ang iyang mga linalang sa pagpamatuod og unsa kadako ang iyang gugma kanimo kanako. Everything that exists nakautang og kinabuhi gikan sa Dios. Tanan nga nag-exist ning kalibutan gikan sa kamot sa Dios. Og ang Dios may nag-sustains kanila og life, nag-sustains og order para dili magkayagaw ang kalibutan. So ato mapamalandong, the only creator has the power to bless and cause His people to increase. Mudaghan og mugamay siya nagbuot niya na mga matay og mabuhi, itugot na niya mga kaigsunan. So tanang butang nga nagakitabo ning kalibutan under the sovereignty and under the management nga iya sa Ginoo. Okay. Ang una-una gyud sa Salmo 93:2, He already existed before the earth existed. Ni-exista mga kaigsunan after God's existence. Then, so ato masabtan sa Salmo 89:11, the world belongs to God because He created it. Salmos 89:5-8, He has the power over nature. Salmos 8:1-19, God itself, the creation itself declares the glory of God. And sa Salmo 115, 2-4, He is superior to any God of the nations who are human inventions. Siya ang pinakalabaw nga Dios sa tanang mga Dios nga gipang-imbento lang magtao. Salmo 102, matud pa, He will continue to exist when this earth disappears. Bisan pag mawala ning kalibutan ni, the Lord will continue to exist. Wow, grabe. Pertig yun mga kaigsunan. No? Mo na nakanindot diya nga mensahe. Now, let's talk about His being a king. Kato being a creator. Let's talk about the psalmist is talking about His being the king. Sa Salmo 97:1, the Lord reigneth, and let the earth rejoice, let the multitude of isles be glad thereof. Ang Dios nagalungtad, ang Dios nagadumala, o himuang tanang yuta magakalipay, ang kinabag-an nga mga isla magakalipay usab. Ang libro sa Salmos mga kaigsoon nagpakita nga ang Dios
hari. Gisuluban sa bisti sa pagkahalangdon, sa pagkatalahuron, og gibaksa niyang sarili sa kusog. May hinungdan nga ang atong kalibutan dili matarog. Bisag unsaon mga kaigsunan, if we are on the side of Christ, we shall never be moved. Why? He is the Creator. Salmo 149:2. Why? He is our Savior. Salmo 74:12. Why? Because He establishes the world. Siya ang nagpatindog sa kalibutan. Salmo 96:10. Nga naman, nga sigurado kita diha sa kiliran ni Kristo, because He is merciful. Oh, this one thing good. Maluluyon ang atong Diyos. What else? He is right. Salmo 97:2. Siya mga kaigsuonan matarong. What else? Ngano sigurado man tab sa natas kiliran ni Kristo? Because it unites heaven and earth in praise. Bisan pa mga higala siyang pagkahari, alang sa tibuok nga yuta, siya nagmando, naghatag og hustisya ug kaluoy sa tanan. Gamay ra ang nag-recognize ni ini nga sovereignty. However, bisan pa niya na, ang iyang mga disipulo nalipay sa iyahang pagkamatarong, ang iyahang mga nag-alagad kaniya, nakaila kaniya, sama kanimog kanako, nalipay sa iyang pagkamatarong by faith, pinagi sa itong pagtuo, ang katawhan sa Dios, ikaw ug ako, nagakalipay diha sa iyahang pagpabarog, niini nga gingharian niya, pinaagi sa iyang redemptive ministry of Christ. Pinagi siyang pagpabarog, pinaagi sa usa ka redemptive ministry. Kanang redemptive ministry, ang makasasala, luwason, dili kay patyon. Pero kung makasasala nga luwason, mobalibad, mapatay. Diba? Then, we are looking forward to the consummation of the kingdom at His second coming. Di na madugay mga kaigsunan, kinalantaw nato, ginapaabot nato ang pagbalik ni Ginoong Hesus og nianang mga panahona, maunang mga panahona, kay ikaw ako makapanunod sa gingharian sa mga langit. Abi ninyo mga kaigsunan, ang Dios wala magpasagad kanimo. Nag-andam siya ugma para kanimo, nindot ayang giplano para kanimo. But bisag unsay sa kamaluluyon, bisag unsay sa kamagigugmaon, ang salmista nagpahibalo nga ang Dios usa ka maalamon, matarong nga maghuhukom. Sa Salmo 75 versikulo 2, you say, I choose the appointed time. It is I who judge with equity. Ako'y gipili nga saktong panahon nga din ako maghukom pinaagi sa equity. So ang paghukom sa Dios mga kaigsuonan, usa kini ka paghukom nga diin gibase niya sa gitawag og equity. Equity mga kaigsuonan, it is the quality of being fair and impartial. Makiangayon o walay gidapigan. That is equity from the word equal. Wala siya pinalabi sa iyahang paghukom. So isip usa ka Dios o usa ka hari nga makagagahom sa nga tanan. Ang Dios usa ka magbabalaod. Maoy nagahatag og balaod at the same time maoy magahukom kanimo pinasikad sa iyahang balaod. Salmo 99:7 og 7 og 11. Sa Salmo 75, Psalm 75 nagsulti, klaro kaayo nga gi-describe ang buhat sa maghuhukom og ang proseso mga higala sa paghukom. The law of God is the foundation, the basis of His judgment. You read Psalm 75.
Sa Psalm 75 verse 2, imong basahon, the judge has appointed a time when he will begin to judge. Ang Dios ang mao'y maghuhukom, tudlo siya sa kapanahon nga magsugod siya paghukom. Sa verse 3, judgment will be held and executed before humanity itself destroys the earth. Ang judgment, mga higala, ipahamtang kini o himuon kini at tubangan sa mga katawhan sa dili pa laglagon ang yuta. So laglagon gid ang yuta. Sa Salmos 75:4-7 nagpasabot na before judging each case, God warns and gives opportunity to the wicked to repent. Sa di pa niya laglagon kining tanan, mga kaigsunan, sa di pa niya hukman kining tanan, before laglagon maghukom siya. Sa di pa siya maghukom, warningan niya ang tanan nga mga dautan nga maghinulsol. Sa 75 verse 8, and the end of the judgment, God will pour out the plagues of the cup of wrath and full of mixed wine on the wicked. So sa ato pa, kining Psalm 75 o ang Revelation chapter 16, they are related, di ba? Naghisgot about sa wrath of God, kapungot sa Dios nga sa kupa, iyang ibubo mga kapungot, kupa sa kapungot sa Dios, iyang ibubo mga higala. So pagkatapos sa paghukom, ibubo sa Dios ang iyang mga hampak, ang kupa sa kapungot, puno kini sa bino sa pagkadautan. Verse 9, and that time there will be a faithful remnant on earth who will praise God. Yan ang panahon na sa paghampak sa kalibutan, doon ay mga remnant people of God nga magpadayon sa pagdaig sa Ginoo. And finally, verse 10, all unrepentant sinners will be destroyed forever and the righteous will be living forever. Sa katapusan, ang tanang mga makasasalang dili maghinulsol, malaglag sa walay katapusan, o nga mga matarong magpuyo o mabuhi sa wala usab katapusan. Nganong inana man ang mga kaigsonan? Ang judgment manggod para sa tanang mga taong nahigugma sa Dios. Walay angay kabalakan sa judgment. Hello, do not judgment? No. When you love God, when you are serving God, that judgment is for your benefits. Para na sa imong kaayuhan kana nga judgment. Because the people says nga dautan ka, the people says nga ikaw dili ka balaan, dili ka matarong, but the judgment will declare you righteous. The judgment will declare you holy. I-declare ka sa judgment nga balaan ka, matarong ka. So, kalipay na para sa mga taong nag-alagad sa Ginoo. Di ba? Kaya sa karon kung saan itong tinarong, isuhan magyud ka sa mga tao. Bisan pag magbuhat kang maayo, isuhan magyapon ka sa mga tao. So, pasalamat nga doon ay judgment. So, kanang judgment, di ta makulbaan ang judgment. Kitang mga matarong nga gimatarong na sa dugo ni Kristo, malipay ta anang judgment, mga kaigsunan. Di ta mag-uol niya na. Kay para na kanimo o kanako, para sa ato ang kaayuhan. Now, talking about the law and the testimonies of God. Sa Salmo 25, versikulo 10, mga higala, matod pa dinhi atong basahon, nagkanayon. Salmo 25:10, all the paths of the Lord are mercy and truth to such as keep His covenant and His testimonies. Matod pa, mga higalag kaigsonan, ang tanan nga kamatuoran tanan na adya, ang matod pa, ang tanan diha sa dalan sa Dios pulos kaluoy og kamatuoran, og ang ato mga pagbantay sa mga pakigsaad og pagtuman sa mga testimonies. So, talking about testimonies, nga matod pa, mga kaigsunan, the Lord said, the psalmist says that your testimonies are very sure. Ang imuhang testimonyo ay imong mga pagpamatuod very sure. Psalms 19 verse 7, ang pagpamatuod sa Dios sigurado. And that testimony, mga kaigsunan, is referring to sa Hebrew word idot, meaning decree or law or balaod.
So but pasabot mga higala, kanang testimonyo nga gisgutan sa Salmo, nagpasabot siya balaod. Nagreferar kana siya sa kinatibuk ang balaod or ordinansa nga diin ang Dios nagagoberno, nagamando sa tanang reliyosong mga butang, sosyal nga mga butang, o bisan unsang mga butang sa kalibutan, kinabuhi alang siyang mga katawhan. O ang iyang mga balaod sigurado. Sigurado gyud. Dili mausab, immutable. Dili mabalhin, permanente. Maingon nga ang trono sa Dios immovable, ang iya pong balaod immovable. Dili mausab ang Dios. Ang gugma sa Dios immovable, ang iya pong balaod immovable. Dili matayog. Dili matarog mga pinangga kung mga naminaw. Now, ang tanang mga balaod sa Dios nga iyang gitugot ning kalibutan para kanimo kanako, Salmo 1:1-3, they can make you happy and fruitful. Ang balaod sa Dios makahimo kanato nga malipayon ta o magbabungahon ta. 25 versikulo 10, siya ang mugayad kanato sa dalan sa kaluoy o sa pagkamatarong, mauna ang trabaho sa balaod. 93 verse 5, ang balaod will give us security because they are firm. Ligon ang balaod, naghatag kanatong seguridad. Salmo 112:1 ug 2, they are a blessing to our family. Nag-ingon, di ka mangawat, di ka mangabit, di protection sa imong pamilya, tahoron ang ginikanan, magpahulay sa adlawng Sabado, protection sa panimalay mga kaigsunan, ang maong balaod. Salmo 119:165, they give us peace. Naghatag sila kanatog kalinaw. Psalms 119 verse 110, they prevent us from falling into the enemy's traps. Pagkanindot, ang balaod mga kaigsunan, naghatag kanato og proteksyon nga dili ta malaglag ngadto sa litag ni Satanas. Sa Ellen White sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 314, paragraph 4, our Creator justly claims the right to do as He chooses with the creatures of His hand. He has a right to govern as He will, and not as man chooses, but He is not a severe judge, a harsh exacting creditor. He is the very fountain of love, the giver of blessings, innumerable. We do not deserve all His benefits, but they are continued to us, notwithstanding our unworthiness and cruel ingratitude. This is to complain as though you were bond servants under a hard taskmaker. Jesus is good. Praise Him, who is the health of your countenance and your God. Sa Bisaya pa, ang atong magbubuhat, Creator, nag-angkon sa pagkamatarong nga iyang pagabuhaton kanimo og mauna iyang gipili alang siyang tanang mga linalang sa iyahang kamot. So all for us is His righteousness. Maayo gyud ang tanan niya gipili para kanimo kanako. Doon na siya'y katungod sa pag-govern. Doon na siya katungod sa pag-govern, pagmando, sumala siyang pagbuot. Dili sumala sa pagbuot sa tao. Pero dili siya kanang judge nga severe or harsh, exciting creditor. No. Siya may usa ka judge nga diha kaniya nagatubod ang gugma. Siyang nagahatag og panalangin nga dili matukib. Di ko taangayan sa iyahang mga kaluoy, sa mga benepisyo, pero nagpadayon siyang naghatag ni anak kanimog kanako. Bisan pa sa to ang pagka dili angayan, bisan pa sa to ang pagka maldito, pagkadautan, nagahatag yapon siya kanato. Then, cease to complain as though you were bond servants under a hard taskmaker.
Remember, Jesus is good. Si Kristo maayo. Dalaygon siya sa ngatanan. Dalaygon siya. Siya ang health of your countenance, and He is your God. Siya mao imong Dios. Mga pinangga ko makigsunan mo, dinhita na human. Ako'y pabalo kayo pag-usap nga karong Sabado, karong adlaw. No, karong adlaw. Kauban ko niyo din sa ato ang venue sa LCM Hall sa Purok 6, Barangay Sugod, Valencia City. Alang sa to ang special Sabbath fellowship. So akong gidapit ang tanan sa pagtambong. Salamat kay kaninyo, God bless you, and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kanimo kanatong tanan. Buhay na mga pinangga kong mga higalag kay sunwa naman tayo panahon sa pagpakikuban sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga may itong great provider. Ako sa inyong kapamilya ang himong ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver the First magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapaulay.